Good morning. Hoy, bakit ka nasa kwarto ko? Kwarto mo? Baka nakakalimutan mo kaninong bahay to. Sa tatay mo? Anong apelyido ko? Ano naman, sa tatay mo pa rin to. Oops, dyan ka nagkakamali. Since only child lang ako ng tatay ko, ako ang magmamay-ari lahat ng gamit niya. Okay, pero habang wala pa, umalis ka muna dito sa kwarto ko. Ang tapang mo ah. Nakikitira ka na nga lang dito eh. Ang kulit talaga ng kukote mo no? Umalis ka nga, bago pa kita maupakan. Try mo. Bigla akong sinuntok ng babaeng grasa na to. Nagulat na lang ako sa ginawa niya at tumahimik ako ng 3 minuto. O ano, tameme ka no? Masakit ba? I'll tell Dad. Sumbungero ka pala eh. I will tell him that you're mentally disabled. Sumbungero na nga, barbero pa. Bakit, Arthur? Dad, itong tao nag-asa na dinala mo dito sa bahay, naanakit. Paano nanakit? Sinuntok niya ako sa mukha. What? Put her on the phone. Oh, kakausapin ka daw ni Dad. Loudspeaker ko na para madinig ko din. Feliz? Is that true? Sinuntok mo daw si Arthur. Opo, tito. May I know why? Pumasok po kasi siya sa kwarto ko habang tulog ako. Tapos ayaw niya po umalis kahit pinapalis ko na po siya. Keep it up, Feliz. Sana maturuan mo yung anak ko ng tamang asal. Kapag ginawa niya pa ulit yun, tumawag ka na ng pulis. Kaya mo siya makulong sa kulungan. Sige po, tito. Just call me Dad na lang, Red. Since you're living at my house, you were like a daughter to me. Sige po, Dad. Seriously, Dad? Ano, bayan po na tayo ngayon? Sige na, Feliz. Do whatever it takes para matuwan yung anak ko. Sige, Dad. Bye-bye po. Ano, minapala ka? Di mo mabibilog tatay ko habang buhay. Balik ka nga dito para masapakulit kita. Ble. Bigla akong tumakbo palabas ng kwarto niya. Nakakahiya. Wala na lang magawa kundi matakot sa kanya. Kasi alam ko pag nanakit ako sa kanya, papakulong niya ako. Wait. Tama. Gagawa ako ng paraan para makulong siya. Just wait, be Feliz. Matatauhan ka din. Oy, saan ka pupunta? Papasok sa school. Hindi naman ako kagaya mo na batugan. Ang kapal. Ikaw nga palamunin. At least, di ako nakahiga lang maghapon. At least di ako palamunin. Bobo. Ano sabi mo? Alis na ako. Umalis na lang siya bigla sa harap ko. At saktong-sakto, magagawa ko na agad yung unang hakbang ko para mapakulong siya. Kinuha ko yung mamahaling relos ni Dad sa office niya dito sa bahay. Agad-kagad ako pumunta sa kwarto niya para ilagay yung relo para mapagbintangan siya. Pagpasok ko sa kwarto niya, dumiretso kagad ako sa bag niya para ilagay yung relos dun. Nang biglang... Huli! Ah! Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang anong ginagawa mo dito? Chine-check ko lang yung kwarto mo. Bakit? Masama? Pinakita niya sa akin yung picture na kuha sa phone na bigay ni Dad. Kitang-kita doon na nilalagay ko yung relo ni Dad sa bag niya. Ano kaya gagawin ko dito? Teka, nagkakamali ka na iniisip. Sige, explain mo sa akin within 5 seconds kundi tatawag ako ng pulis. Teka, sige, mali na ako. Gusto kita sana ipakulong para makalis ka na dito sa bahay. Good, buti sinabi mo. Ikaw naman ngayon ipapakulong ko. Teka, sabi mo pa nag-explain ako, di mo ako papakulong. Alam mo ba ang robbery setup pwede makulong ng 2 to 5 years? Di rin naman papayag si Dad na ipakulong ako eh. Okay. Let's call him. Oh, napatawag ka, Feliz. Dad, si Arthur po kasi kinuha yung mahal niyong relo tas nilagay sa bag ko. Gusto po sana ako i-setup ng pagnanakaw. What? How could he? Sumusobra na yung batang yan. Sige, Feliz, tumawag ka ng pulis. Hayaan mo siya matuto sa kulungan. Sige po, Dad. Kakausapin ko na lang po siya. O ano? May sasabihin ka pa? Ano bang gusto mo? Wala naman akong hinihingi sa'yo. Wala naman pala eh. Hindi kalimutan na natin to.
Pero since pangit ang ugali mo, may papagawa ako sa'yo. Kapal naman ang mukha mo para utusan ako. Sige, fine. Hello 911? Okay, stop. Ano ba yun? Magiging utusan kita sa school for 1 month. Mas pipiliin ko na lang mapunta sa kulungan. Okay, your choice. Mali mo, diyan mo din mamit yung future partner mo. What? Lahat sila dun lalaki. Exactly. Okay. I'll do your demands. Pero, wag mo na ako utusan sa harap ni Ivy. Bakit? Sino naman yun? Wala ka na dun. Basta yun lang kondisyon ko. Ah, girlfriend mo. Wala akong sinabing girlfriend ko na siya. Ah, crush pa lang pala. Wala ka na dun. Basta yun lang kondisyon ko. Papayag ako sa gusto mo. Ayoko nga. Ha? Baka nakakalimutan mo. Ako ang may hawak na ebidensya dito. Hindi ikaw. Gaano ka ba kasama? Sino ba mas malala sa atin? Babalik na ako sa kwarto ko. Okay. Basta malabo kasi start ka na. Suspended pa ako bukas. I'll call dad. Hinarar mo talaga yung pagtawag sa kanya ng dad, no? May angal? Wala. In-explain niya kay dad yung naging deal namin. At narinig ko na tawa ng tawa si dad sa ginawa niya. Inis na inis ako noon at gusto ko sumabog. Wala naman akong magawa kundi sumunod na lang sa kanila. Uy, gising. Papasok na tayo. Tulog pa ako. Anong oras na? Malilate na tayo. Wala naman pakialam mga teachers ko kahit malita ako. Taas pa din naman grades ko. Mula ngayon hindi na. Pinakausap ko na kay dad yung mga teachers at hindi ka na nila yung special treatment. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? May angal? Wala. Good. Gumising ka na. Kailangan ko na ng alalis sa bag pagpapasok. Pumasok kami ng sabay papuntang school. Lahat ng tao nakatingin dun sa amin. Paano ba naman? Bit-bit ko yung bag niya tas bag ko papasok. Literal ba naman na ginawa akong alalay? Nakasalubong namin si Ivy sa hallway nun. Hiyang-hiya ako sa ginagawa ko. Gusto ko lang kainin ng lupa. Uy, hi Arthur. Bakit? Bit-bit mo yung bag niya. Girlfriend mo? Ha? Hindi. Ano kasi? Oo, bakit? Girlfriend niya ako.